masaya kasi sa feeling na kapag parang nagiging source of inspiration ka sa ibang tao, na nagiging role model ka sa ibang tao. Sa'yo manggagaling as a leader yung lakas or ikaw yung paghuhugutan ng mga kasama mo in that journey. So, may iwasan talaga yung aberya. Pero at the same time, huwag natin siyang hayaan na ma-consume yung buong preparation ng events. So, I take the falls with grace and I humbly accept yung mga successes ko. So, persevere. Kapag student leader, hindi naman din dapat alam mo lahat, diba? May ginugugol naman tayong oras para malaman yung mga dapat nating malaman. Pero syempre, dapat tayo, willing talaga tayo na matuto, diba? Yung naging takeaway ko doon talaga ay yung kahalagahan ng presensya ng isang leader. Hindi porket co-head ka or isa ka na lang member ng logistics team, mahalaga na andun ka para mapakita mo sa mga seniors mo or sa working community mo na you care. Hashtag tearjerker, hashtag twister. Ako namang hashtag ang meron dyan. Alam kong halos lahat tayo nakarelate dahil sa dami ng kaganapan this past few days. And guess what guys, hindi pa dyan natatapos dahil ngayong araw malalaman at maririnig natin ang mga behind the scene chika sa likod ng mga kaganapan last May. Kaya naman samahan nyo akong galugarin ang mga aral, kwento at karanasan mula sa mga estudyante ng Department of Communication and Research. I'll be your host for today's episode. I'm Patricia Llamas. Umusisa, magsuri at magtanong. Kasama kami rito sa Hagodunong, a mini podcast series. Sa previous episodes guys, napanood na natin, nalaman natin ang kwento ng mga researchers mula sa iba't ibang year level dito sa DCR. At grabe, wala talaga ordinary moment. Walang dull moment dito sa commerce. Ang pagkakapare-pareho lang natin ay kung paanong buong puso at utak tayong naglilingkod sa ating community, syempre gamit ang pananaliksik. At ngayon, na nasa last episode na tayo, kumbaga nasa interpretation and analysis na tayo ng results, pupunta naman tayo sa topic involving practices. Kumbaga, paano ba natin nagagamit yung mga natututuhan natin sa research para pagsilbihan ng ating community, particularly huwag na tayong lumayo dito na lang sa DCR. Kaya naman, ang episode natin for today ay iikot sa ating student leaders. Alamin natin ang kanilang mga karanasan, ano ba yung struggles na pinagdaraanan nila at kung paano ba yun nakaaapekto sa kanilang personal na buhay. Kaya naman alam ko sa mga nanonood sa atin dyan ngayon, merong aspiring leaders, merong current student leaders, this episode is perfect for you. Kaya naman, alam kong gaya ko ay hindi na rin kayo makapaghintay. Para samahan tayo ngayong episode sa isang kuwela at malamang chikahan, I am proud to introduce the 3 members of the Executive Board of the PUP Circle of Research Enthusiasts. Hello, guys! Hey. Hello. So, ayun. Bago tayo mag-start, magpakilala muna kayo. And ano ba yung position niyo sa PUP? Ayan. So, hey everyone! My name is Rochelle Jana Reyes. I am from BACR 21N. I am the overall project head of this year's Congress Month and your current Executive Vice President of PUP Core. I am Erica Pertas from BACR 31P, the project head of this year's advocacy event and your current Secretary General of PUP Circle of Research Enthusiasts. And ako naman si Vince Manda from BACR 31D, the co-project head of Sayotso 2025 and the current president of PUP Core. Ayan. So everyone, we have Rochelle, Erica, and Vince. Hello. Welcome po sa Hagod Tunong. First of all, gusto namin mag-thank you sa pagpapaunlak sa aming invitation na maging guest para sa aming last episode dito sa ating mini podcast series. And syempre, gusto ko yung i-congratulate for a very successful Congress Month. Yes. Hindi biro yung isang buong pagtakbo ng Congress Month. At ayun, bago tayo magsimula talaga, gusto ko muna kayong kumusta? Kumusta naman kayo so far, Rosh? Naku, kahit tapos na yung Congress Month, hindi pa din talaga natatapos yung pagod natin sa ACADS. Kaya doon na lang talaga nadagdagan pa talaga ang ating stress. Pero kakayanin to. Let's go. Ako naman medyo kahit pa paano nakaka-cope up na kasi mas nauna pa yung event na hined ko compare sa kanilang dalawa.
And ngayon, currently, mga academic workloads na lang talaga yung pinag-focusan ko. But so far, okay naman. So far, so good. Ayun, so parang binabalance ko rin naman yung mga acad works ko sa mga pending org works ko pa rin. Pero mas napapagaan na siya ngayon kasi patapos na yung Commerce Math na. So parang lahat talaga tayo dumaan sa dagok. Nagdagok time talaga. Lahat tayo na-stress. Pero sana binibigyan pa rin natin yung sarili natin ng oras para magpahinga. Yun naman ang mahalaga. So, meron kayong mahinantang tanong para sa inyo at magsisimula na agad tayo. For our first question, alam ko iba-iba tayo ng pinanggalingan. So meron tayo iba't ibang rason, dahilan, kung bakit natin piniling mag-commit sa mga leadership position na meron tayo ngayon. So gusto kong malaman, ano ba yung mga nag-inspire sa inyo? Ano ba yung mga nagtulak sa inyo to take on the role of being a student? Yun, personally, nagsimula talaga siya sa classroom setting. And yung interest ko as a leader, nag-start din siya ng junior high school ako. For a specific inspiration naman, na-inspire ako sa mga teachers and sa mga specific students from our batch who has a great leadership skills, and at the same time, madami, nare-recognize and na-acknowledge sila ng school namin because of their big impact and contribution to the institution. So, I asked myself and wondered din na parang, what if kaya magiging ganun din ako in the future? Gusto kong maging sila. And masaya kasi sa feeling na kapag parang nagiging source of inspiration ka sa ibang tao, na nagiging role model ka sa ibang tao. And I want that feeling to be achieved. Kaya yun, doon talaga siya nag-start sa mga teachers and sa mga specific students from our batch na naging leader. And here I am today. Nagiging ganun na rin sila. Nagiging ganun na rin ako. Yes. Ako naman, ever since elementary talagang na-experience ko na mag-lead, ganyan. Kasi ang dami kong sinasalihan and usually ako talaga yung leader. So, long before I enter college, talagang nasa puso ko na yung pagiging student leader. But siguro mainly kung bakit tinake ko rin yung role ng pagiging Secretary General, mainly because nakita ko yung dynamics nung firstly na-encounter ko yung PUP4. Talagang nakita ko yung dynamics, yung relationship nila sa isa't isa, and also because yung mga impact sa akin ng mentors na talagang naipakita nila na kaya ko rin as a person, as a student, na mag-lead pa rin despite yung mga other commitments ko ganyan. But siguro yung my personal take na nag-inspire talaga sa akin is to see myself grow sa ganitong settings, ganyan, and also to make an impact and serve sa ating community from based on my little old days. And so if si Ekay ay nagsimula nung elementary pa lang and then si Rosh ay nung high school, ako naman ay pwedeng masabing late bloomer kasi senior high talaga akong na-realize na may capabilities ako na maging student leader na nagsisimula siya sa mga maliliit na roles like group project leader or research leader, and then umabot na tayo dito sa PUP Core na ayun, president ako ng PUP Core na looking back, hindi ko in-expect na aabot ako sa ganitong punto. And the reason why na-pursue ko to or nagugustuhan ko yung trabahong ito ay dahil yung sinabi ni Rosh kanina na masarap sa feeling na makakatulong ka sa iba dahil sa posisyon na meron ka. So, I am grateful for those who have helped me grow into this position para makatulong ako sa iba. And yung mga motivations and inspirations ko ay yung fellow EB ko dito ngayon at yung mga ates at kuyas ko na previous executive board. Ayun. So parang lahat pala ng level ay meron, no? From Yes. elementary, merong high school, tapos senior high school, ganyan. And alam mo, parang kadalasan sa mga nakakausap ko rin student leaders, parang nagsisimula siya dun sa simple desire lang na makatulong. Yes. Diba? Tapos, tama yung nabanggit nyo rin kanina na parang masarap, parang yung senior officers bago kayo, no, yung impact, nakikita nyo yung impact na iniiwan nila sa organization. Parang inisip nyo na gusto nyo rin maging Yes. parang gusto nyo talaga maka-inspire ng ibang tao. And hindi ko alam kung meron ba sa inyo, pero parang dati, di ba, mga student leaders, ganyan, may mga hawak na papel, nagdikot-dikot sa mga classroom, di ba? Siya parang gusto ko gano'n, di ba? Parang fantasy siya, gano'n. So, for our next question, no, ano yung pinakaunang event na meron kayong major responsibility talaga as leaders? And
Yun, pwede niyo bang i-share sa mga nanonood sa atin yung mga nangyari? Ayun. So, nag-start siya nung grade 12 ako, nung senior high school. So, major struggle din during that time kasi nung nag-grade 12 ako, pandemic pa. So, syempre, yung buong school year or buong senior high school life ko talaga ay nasa online setup siya. So, syempre, ano din ako doon, na-elect din ako. First time ko din mag-class president. So, I spearheaded various events and projects na nire-require sa amin. So, isa doon ang mga webinars, like the career orientation, mga ganun. Pero yung isa talagang project talaga na naguluntang talaga ako, which is yung project na gagawa kami na Facebook page. Parang gagawa kami ng parang non-profit organization. Parang ganun yung atake niya eh. So, it's about voters education. So, nung grade 12 ako, 2022 yun. So, yun yung panahon ng presidential elections siya. So, very timely talaga siya, very relevant. So, yung duration ng project ay nag-run to siya a month before the election date. So, na-challenge talaga ako nun kasi first time ko mag-handle ng ganong kadaming tao at sobrang challenging kasi sa screen ko lang sila nakikita. And yung social media handling, first time ko lang din siya na experience, first time ko lang siya din natutukan. Yung mga scheduling of postings, yung mga content, yung mga creative elements na ipopost namin sa Facebook page. Lahat yun nadanasan ko. Pero thankfully din naman is na experience ko yun. And ayun, na-apply ko naman siya sa organization. So yun yung struggle. Ako naman siguro, being part of the executive board is already a major responsibility for me. Pero yung siguro in a context of congressman, yung i-share ko na lang is yung being the project head of our advocacy event na nangyari noong last May. So doon yung naging advocacy natin ay about siya sa risk and disaster management. So naging siya sa akin. Pressure siya because malaking event siya eh. And then, ayoko na, basta-basta na lang yung magiging advocacy event natin kasi yung mga previous advocacy natin, nakita natin yung success nila. And yung this year's advocacy event, parang naging malaking impact din siya at naging malaking reflection siya sa aking sarili dahil nakita ko kung hanggang saan ko kaya dalhin yung sarili ko at dalhin yung isang malaking working committee para magkaroon ng successful outcome yung ating magiging event. So, para sa akin naman ay advocacy event din, pero yung sa last year. Kasi ako ay co-head nung project na yun. And kung sa this year ay risk disaster, last year ay yung sa UN SDG naman. So, yung mga hurdles ang doon ay yung pressure lang talaga na kailangan kong maging active, kailangan kong ma-maintain yung energy ng mga co-head, yung mga head ko, yung mga project heads. And yung flow ko ng program, ganon, nakaka-pressure lang kasi first time ko tong makatanggap ng responsibility na ito. But with the help of my seniors and with proper communication, naitawid namin yung mga problema and tuwang-tuwa ako sa naging resulta ng event na yun. So, sa mga major responsibility, mga na-handle nating event, nandun talaga yung pressure. Well, di naman mawawala ang pressure. Kaya, syempre ikaw bilang isang head ng event na yun, parang gusto mo kung ano yung magpapaganda sa event na yun, gagawin. Yes. Bibigay at Yes, kaya mahalaga rin talaga na meron kang tiwala rin talaga sa sarili. Mm-hmm. Kasi parang sa'yo magmumula yung lakas ng loob ng members, no? Ayan. So, for our next question, yung mga nanonood sa atin ngayon, no, yung mga upcoming leaders dyan, and of course, yung mga pagpapasahan natin ng position, gusto tong malaman. Paano ba yung proseso ng pag-organize ng isang major event? And ano ba yung mga dapat nating tandaan before we head on? So spearheading a major event in our organization, I think one of the most crucial part in organizing events talaga is it revolves around talaga communication eh. Syempre, communication research tayo, di ba? So, ako, first time ko mag-project head. Tapos, yun pa yung pinakamahirap na event sa buong organization natin. So, for me talaga, yun, bukod sa mga project timeline, dapat maayos natin yan. Dapat prepared din ang contingency plans natin. And bukod pa yung leadership skills natin, yung pagiging assertive natin sa ating mga committees,
important talaga na ma-practice natin yung constant communication with expert opinions. Kasi as much as we conduct plans or strategy sa mga ginagawa natin, dapat importante talaga na kinoconsult ito sa mga expert na mga individuals in the organization. What I mean expert is yung mga seniors natin na naka-experience na ng iba't ibang events, and especially dapat kailangan natin makuha yung opinions and sentiments ng ating organization advisor para sa extra guidance din. And yun nga, expert opinion din kung magiging feasible ba ang ating mga strategies or plans for that specific event. Ayun. Siguro aside sa mga sinabi ni Rosh, ako talagang thankful ako as a first-timer din na nag-head dito sa ating organization. Nauna pa lang, meron na tayong systematic organization or like systematic process sa loob ng ating organization. Kaya hindi na ganun naging mahirap kasi of course with the courtesy din kay Rosh kasi nga inayos niya lahat ng templates, lahat ng documents. So nandun yung hirap, oo, pero hindi ganun mangangapa ka talaga as a first-timer since may mga existing knowledge or parang knowledge library na tayo, parang gano'n na okay lang na isipin mo, hindi mo kailangan isipin kung saan mo hugutin yung mga ganito, ganyan. Kasi nga, ayun, meron na tayong ganong proseso. Pero aside from that, siguro, yung pinaka ma-share ko is that always go back and remember yung purpose mo kung bakit ka, reflect kung bakit mo tinanggap yung certain roles na yun. And kung saan ka nanggagaling. Kasi at the end of the day, katulad ng sinabi din mo kanina na sa'yo manggagaling as a leader, yung lakas, or ikaw yung paghuhugutan ng mga kasama mo in that journey. So, ayun. Kailangan alam mo talaga na hindi ka mawawala sa track ng purpose. In my 3 years dito sa org, yung isa talagang pinaka-takeaway ko sa mga events ay yung presence talaga ng mga head mo. Kasi pag nakikita mo silang kasama mo sa prod work, kasama mo sa mga meetings, sa mga last-minute changes or emergency meetings, alam mo talagang sinasabi nila na andito kami, hindi kami susuko. So, mahalaga talaga yung presensya ng iyong head or co-head sa lahat ng mga ganap. And additionally, mahalaga na kilala mo yung mga members mo and yung mga heads mo. Kasi without them, hindi gagana yung event mo. So, knowing who your members are and who your heads are, pwede mong malaman yung mga strengths, yung mga weaknesses, at kung paano mo to gagawa ng iba pang mga plano just in case. So, mahalaga talaga yung presence mo and knowing each other. So, ayun. And parang to add up din, no? Kasi yung presence, dapat hindi siya limitado lang sa online presence. Dapat talaga everything na from pre-preparation until post-preparation, included talaga tayo. May physical presence tayo sa lahat ng mga ganap natin in organizing it. So, yes. And hindi talaga, alam mo yun, hindi madali talagang mag-organize ng event. Alam naman natin yan. And siguro sa mga ilan sa nanonood sa atin, alam nyo na hindi lang yan basta, okay, mag-event ka dyan. Hindi. Meron tayong pre-event task. May event, yung sa mismong event na may post-event pa tayong iniintindi. And bukod dun sa mga proseso, talagang mahalaga nga yung sinabi mo kanina, parang involve yourself and tiwala. Na kanina pa nating sinasabi, tiwala rin talaga sa sarili. Kasi, ayun, kapag once na nawalan ka ng tiwala ka sa sarili mo, parang may ganitong aperyan, mawalan na ako ng tiwala, doon na mag-uumpisa yun eh. Parang hindi na rin makakapag-isip ng maayos yung mga kasama. Kasi siya nga domino effect. Yes, napanghinaan na siya ng loob. Siyempre ako, parang kasama mo ako, panghinaan na rin ako ng loob, diba? Yes, so, at sa next naman, ayun, sa isang process nga, hindi mawawala yung struggles, ganyan, mga compromises, alam natin yan from the nature of research alone. Pero sa lahat ng event na na-handle, ano yung pinakamahirap and ano yung specific challenges na sa tingin nyo nag-struggle as leaders and ano yung lesson na nakuha nyo from that experience? Ayun, naku talaga nga yung congressman talaga. Yung pinaka-challenge ko talaga yung pag-move talaga ng calendar natin. Mapa-university man or sa mismong calendar ng org natin.
Pero yung nagiging solution kasi doon, dapat talaga handa yung leader eh. Handa talaga yung project head. Dapat maghanda ka ng mga contingency plan. Hindi kasi siya nag-stop sa plan B. Eh, ang daming-daming letters ng alphabet, di ba? May 26 letters ng alphabet. So, hanggat di tayo nauubusan ng plano sa buhay, ay kaya natin siyang parang yes, ma-fulfill. Parang kaya natin siyang bawiin. So, dapat hindi tayo mag-stop sa plan B. As long as makikita na natin yung parang light at the end of the tunnel sa pag-prepare ng mga events, ay magiging successful yung events natin. So, talagang, hindi maiiwasan talaga yung, aberya. Pero at the same time, wag natin siyang hayaan na ma-consume Yes. yung buong preparation ng events natin. So, ayun, para sa akin talaga, presence of mind, sense of urgency, and more preparation talaga. Dapat handang-handa talaga ang project head sa mga kahit anong aberya na maka-come in the way sa pag-prepare ng events. So, ayun. Yes. Siguro ako naman, given naman talaga na sa lahat ng events, wala namang perfect. Talagang nag-i-exist ang challenges. Siguro on my personal note, siguro as a leader, siguro mas naging assertive ako towards my working committee. Kasi minsan nakakahiya mag-approach, di ba? Nakakahiya mag-approach and akala ko all along na being a leader, talagang dapat ikaw mag-handle lahat. Pero along the way, natutunan ko na dapat mas maging open ka mas maging transparent ka sa working committee mo kasi hindi mo alam na yung personal idea mo pala ay akala mo perfect na yun. Pero pag kinommunicate mo sa iyong working committee, doon mo marirealize na may mas better option at talagang sila yung mga nakakapagbukas ng ideas mo, ng mga mata mo na eto, mas maganda na ganito, ganyan. So, pagiging transparent talaga. And aside from that, siguro yung isa talaga na major challenges na experience ko during this Commerce Month then under my event, siguro is yung nag-cause ng conflict to my relationship sa someone na very important sa akin. Nakatrabaho ko rin within the committee. So, ayun, syempre magkatrabaho kami and then hindi mo dapat i-show sa mga nandoon sa working committee na may problema. Kasi as a leader nga, ikaw nga yung pinanghugutan ng lakas nila. So, dapat nasa frontliner ka. So, ikaw yung magsisilbing pundasyon at gabay nila along the way. So, talagang hindi mo dapat hayaan na i-consume ka ng problemang ini-experience mo during that time. So, ang nakuha ko naman doon lesson is talagang communicate doon sa taong na yun. At huwag mong hayaan na hanggang sa dulo, talagang nagkaroon kayo ng problem. So, ang maganda naman doon is naging mas strong yung relationship namin at nag-build talaga ng deep understanding kung paano namin mas aralin pa yung dynamics namin as magkatrabaho. So, ayun. Ayun. So, kahit na nabanggit ko kanina yung value ng presence mo sa mga event na to, admittedly, naging fault ko to sa etong naging sayod sa 2025 na marami naging aberya ng pag-usog ng schedule and paulit-ulit po ng change of venues and stuff like that. So, yung naging fault ko and yung mga naging aberya ko ay yung lack of presence ko and communication ko. So, yung naging takeaway ko doon talaga ay yung kahalagahan ng presensya ng isang leader. Hindi porket co-head ka or isa ka na lang member ng logistics team, mahalaga na andun ka para mapakita mo sa mga seniors mo or sa working committee mo na you care. So, ayun yung nakuha ko dito sa mga naging aberya sa Sayotso. Sobrang saya kaya kapag kumari sa broad work, di ba? Parang mas may kilala mo yung mga katrabaho kasi matagal mo silang makakasama. And ayun nga, kapag student leader, hindi naman din dapat alam mo lahat, di ba? May ginugugol naman tayong oras para malaman yung mga dapat nating malaman. Pero syempre, dapat willing talaga tayo na matuto, di ba? And gusto ko yung sinabi mo kanina na sa alphabet na hindi natatapos sa plan B. Kasi meron tayong C, D, gano'n. Ilalagay ko yan sa journal. Yes. Sa Jordan. Okay, so next question. Dahil nga, syempre, tampak na tayo ng gawain, project, minsan napapaisip rin tayo na paano kaya natin ito nagagawa? Paano ito nagagawa lahat, di ba? Dahil bukod sa pagiging leader ng mga community organizations natin, minsan leader din tayo sa thesis, ganyan, mga ate or kuya tayo, ganyan. Paano nyo nababalance yung leadership duties nyo with academics and personal? Siguro,
Ako, sige. Mauna na ako. Siguro ako, yung ginagawa ko kasi, from the very beginning, gumagawa ako ng tracker ko sa calendar so that on track pa rin ako sa mga kailangan kong unahin na deadlines, ganyan, kung saan yung mga commitments ko. So that namamanage ko talaga properly yung time ko. Kasi nga, given na hindi lang organization commitments, personal life, and then yung mga problema pa sa bahay and all stuff. So, kailangan mo talagang i-squeeze yung time mo para ma-properly manage mo siya and one at a time. Ganun. Next, ikaw naman. Ayan. So, sana all na lang. So, hanggang ngayon kasi parang struggle ko pa din talaga yung pagbabalanse ng work life and yung acad life and yung personal life ko actually. So, hanggang ngayon, pinapractice ko pa din siya. Parang inaalam ko pa kung ano ba yung mga strategies na effective sa akin para hindi ako mapagod, hindi ako ma-burn out sa mga responsibilities ko on all aspects of my life. So, I would not give a specific parang definite answer to it kasi I'm still in the learning process on how to balance things in my current situation. So, dumaan din naman ako dyan na hindi ko rin talaga alam kung paano ko mababalanse yung personal life ko sa acad life and then sa org life pa. So, marami talagang ma-juggle. Pero, yung isang way talaga na nakatulong sa akin ay yung pakikipag-interact sa mga kaibigan ko. Yung presence ng mga friends ko sa school, outside of school. So, it's healthy to, sila nagsisilbing reminder sa akin na huminga ako at may buhay pa sa labas ng PUP or sa labas ng org. So, sila yung, nagiging support system ko, kumbaga. So, ayun, staying in communication with them, hanging out with them, it really helps me keep cool sa mga times na nasa-stress ako sa mga gawain ko. Nakaka-relate at uma-agree ako sa lahat ng sinabi. Lalo na yung kay Ekay kasi si Ekay or Erica ay isang ate. No? Parang wala ka kasing pwedeng kung ate ka or kuya ka tapos may responsibility ka sa organization, may ACADS pa, ganyan. May, syempre, isa ka rin kaibigan, ganyan. So, napakarami. Parang hindi ka makapili. Parang wala kang pwedeng i-set aside. Diba? Kaya yun yung point na parang napaisip ka na ano bang dapat kong gawin. Kaya sobrang saludo rin talaga sa student teams kasi napakagaling nila mag-balance. Diba? Okay. So, napakabilis lang talaga nito. Nasa last question na tayo. Okay? So, in one word, how would you describe your overall experience as student leaders in the DC community? Naku, pwede bang 2 words? Sige, pagbibigyan kita. Yay. Pero I would describe it as a learning process. Kasi for me, being a leader, hindi ka pa totally perfect. So, first step ko kasi in a position na nasa matataas na position. So, I believe na learning process pa din ang pagiging leader. May mga bagay na kailangan mo pang matutuhan and may mga bagay ka pa na matutuhan pa lang in the long run. So, yeah, yun yung description ko sa pagiging student leader ko sa core. Yes, ako naman siguro, being a student leader in PUP Core talagang made me realize that I am somehow impacted. Yes. Learning process. Empowering. Automatic. Yung sa akin naman, siguro, perseverance. Kasi kahit maraming mga setbacks, maraming mga highs, maraming mga lows, mahalaga, tuloy lang ng tuloy ako. Yes. So, kahit na I take the falls with grace and I humbly accept yung mga successes ko. So, perseverance. Yeah, ayun. So, doon na po natatapos. And sobrang the best talaga nitong interview. And sobrang swerte ko talaga na nabigyan ako ng chance na ma-interview ko. Kahit araw-araw tayong magkausap, napakalaga na may ganito pa rin. No, nalaman ko kung ano ba yung mga karanasan nyo, ano ba yung struggles na nararamdaman nyo rin. And sobrang dami kong natutuhan, and for sure, yung mga nanonood sa atin ngayon ay busog na busog din doon sa mga ibinigay niyong tulong at aral. And ang pinaka-natutuhan ko siguro dito, and yung tumatak sa akin was how shared experiences really shape strong leaders. And kumbaga nasa loob ka ng isang organization, parang hindi ka nag-iisa kasi you're always working with people who believe in the same purpose. Na kanina mong nabanggit yung purpose. Yeah. No? And yung leadership, it's not about being perfect.
diba? Yes. It's about learning with the people you serve and choosing to show up kahit mahirap. Yes. Diba? And yun nga, gaya nabanggit ko kanina, sobrang swerte ko nabigyan ako ng chance to be here lang at kasama kayo. And to everyone po, no, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa amin mula sa first episode hanggang ngayon na nasa last episode na tayo. Grabe, sobrang bilis at maraming salamat guys again sa pagtanggap sa aming invitation. Lapakan naman natin ang ating guests for today. And we hope that we're able to give some significant and helpful insights para sa ating current and aspiring Congress leaders. And let's conclude this series with a question. And this question is for you. Ayan. Ready na ba? Ayan. So, as Congress students, for you, how has Congress become a platform for leadership? So, share your Congress sentiments in the comments and tag your friends to do it too, because in Congress, we bring progress. Once again, I'm Patricia Llamas, and this has been Hagodunong Mini Podcast Series. Thank you, guys. Thank you. Hagodunong. Yay.